kanal ay hindi ano, hindi bagong masukal. Ayan mga kabossing, oh. Malakas yung hangin. Ayan, oh. Siguro sa Batangas ay malakas ang bagyo. Umutan nga pa. Tignan natin yung hinilabasan ko na nakaraan. Ayan, oh. Bago nagbagyo ay natabasan natin yun, oh. Linis. Hello mga kabossing, magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aking munting YouTube channel. Ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog at medyo patamad-tamad tayo. Pero at least every 5 days or 6 ay nagkakaroon tayo ng isang video. So ngayon ay tag-ulan at may bagyo at walang pasok. Kaya kinakailangan din nating lumabas. Kaya ng payong to, magamitin ko na to. So ayan mga kabossing, ang last kong video ay nung ako'y nagtatabas. So ngayon naman, dahil may bagyo daw, lahat mo ngayon ng ay eskwelahan, ay walang pasok dahil sa napabalitang bagyo. Pero dito naman mga kabossing sa Cavite ay pagamat naulan, hindi man toong malakas at wala namang hangin mga kabossing. Kung may hangin man ay tama lang. Ayan mga kabossing, naulan, medyo nangalat. Ayan. So ngayong araw na ito mga kabossing, ang naisipan kong i-video ay ito, yung bagong kong yaring unit na Hi-Ace Commuter 2014. Ito po ay kayayari lang. So tanggalin natin yung tape. Yan. Medyo kumawang mga kabossing, parang hindi na siya fit. May double sided tape yun . Ayan. So 2014 Hi-Ace Commuter, bali 18-seater po yan. Yan nangyari ko na, nakarehistro. Then nakinis po yan, dobat tabas, nakamags. Sa sasakyan tayo naman mga kabossing, hindi puro medyo halo-halo mga kabossing ang ating content. Sa totoo lang naman talaga ay sa sasakyan naman talaga ako. Pero minsan pagka wala naman tayong sasakyan at medyo sawa na rin tayo dyan sa trabahong yan, ay talagang gusto ko rin yung mga maghalaman, magtanim ng halaman, lalo kung hindi man ito malalaki. So yan, ready na niya siya. 18-seater siya mga kabossing. 18 nga ba to? 18 nga. Napofold lang yung baba, ang likod. Ayan. Ready na siya to sail. At marami din tayong ginawa dyan. So kung natandaan nyo yung, kung iano nyo yung last na mga video ko, ay yan po ay masyadong maraming ginawa na i-repaint natin talaga yan. Kahit manipis lang ang pintura dyan, pero binuo ko na para hindi para pare-parehas na. Naka original carpet pa siya ng kanyang matting. Ayan, naka leather set siya. Hi-Ace Commuter 2014, ready to sail mga kabossing. So mga kabossing, bagitin ko na rin may nabasa ako sa social media na meron na namang batas na pinatutupad yung yung LTO. Kung kailan na lang nila maisipan. So shout out sa mga taga sa ating kawanin ng gobyerno. Sana naman
Pag naman ano ganun na pabigla-bigla yung mga desisyon nyo, katulad ng jeepney phase out, modernization, then automatic phase out na, ay wag naman makasagasa ng ano ng mga hanap buhay ng Pilipino. Ay ang napapapansin ko ay tingin ko hindi nakakatulong talaga mga kabosing. Parang nanggigipit na kaya hindi na umunlad yung mga tao na yung mahihirap, lalo mang hirap na sila talaga makaahon. Kaya yung iba tinatamad na maghanap buhay, ayun, then nawawala na ng pag-asa. So sana ang ating gobyerno ay bigyan ng pag-asa na ang mga tao na maghanap buhay. Hindi yung ano, yung konti lang ang kita ay parang masasagasaan talaga mga kabosing, katulad po ng ano yung jeepney modernization na totally phase out at ipapalit ay yung ano, yung Egypt o bus na maliit na hindi naman po mga kabosing matibay ang dami nang nakahang talagang mukhang itinuloy nila. Then ako naman, dahil yun ang hanap buhay ng mga driver ko, ay nauubligang sumunod dahil pinipilit nila maghanap buhay. So kung ako naman ay hindi susunod, ayaw ko rin naman na yung aking mga sasakyan ay hindi pa paparehistro na naghahanap buhay. So ang tagal po na pinakiusap namin ng mga jeepney operator at saka mga driver na wag naman sanang ano ganun, pero mukhang itinutuloy nila mga kabosing. Then meron na naman bago yung LTO na proposal na batas daw about sa transfer. Yung ano, yung anong tawag dito, yung ORCR naging papel na mga kabosing. Parang Xerox na nga lang yung ano yung OR ngayon, kung mapapansin niyo, na imbis na ang tingin ko Xerox na talaga yung OR type coupon band na lang na Xerox. Tapos yung mga plaka natin, na tandaan nyo ba yung mga kabosing, yung ano, yung binayaran natin na magpapalit tayo ng plaka na puti na 450 na kinakailangan magbayad bago ka makarehistro. Hindi na po mga kabosing na nagkaroon ng plaka. Yung iba, ang napalitan lang mga kabosing ay ending 1, 2, 3, at hindi lahat ng ending 2 ay napalitan. O, diba? Yung pong may nakikita kong mangilan-ngilan na 4. Hanggang doon na lang mga kabosing. Hindi na napalitan niya ng LTO. Yung plakang yan na, yung dating plaka na berde, napapalitan ng puti. Hindi mo na po napalitan lahat. Pero, bayad po lahat eh. Bayad talaga lahat yan. 450. Tanda ko yan. Pag hindi ako nagkakamali kasi medyo matagal-tagal na. Noon, pag hindi ka kailangan mo magbayad ng 450 para palitan ang plaka mo ng puti. Yung ibig sabihin, yung plaka mo na green, yellow, green, white and green ay papalitan na nila ng puti na white and black. Kaya yan. So, hindi na mga kabosing na palitan lahat. Pero ang seste, nagbayad po lahat ang mga tao na nagrehistro ng 450 pero hindi po napalitan. Then minsan ito ay comment ko lang mga kabosing kasi kailangan din na natin maging open minded tungkol diyan. Kasi po tayo po ay mamayang Pilipino. Wag naman sanang ganun. Ako ay nakikiusap sa ating gobyerno, wag naman ganun. At yung pinalitan po yung plaka ng puti, as compare po do sa lumang plaka, ay mas matibay po naman. Yung puting pinalit nila na pagka ay nabibiyak.
Then nakupas, nawawala yung mga number. Kumpara po sa dating plaka na white, na yung green. Ang tagal-tagal naman po, hindi kumukupas yun. At matibay yung ano, yung pagkalata niya, parang aluminum. Ngayon ay hindi na. So nakakapag-isip ka na lang, ba't kaya ganun? Yung sa ibang bansa naman, parang tinutulungan nila yung ating mamamayan para makaangat. Pero dito, parang pag umaangat ka mga kabosin, gusto ka uling ibaba. Ganun ang aking naisip siya. Pero lahat na lang ng politika ay sasabihin pag sila ang nanalo ay maiiba ang buhay ng mamamayan. Pero bale, parang nakakatamad na. Nakakatamad na talaga. Ako naman, hindi wala naman po tayo magagawa kasi ay ang magagawa ko na lang ay maisiwalat yung sama ng loob. Pero hanggang doon na lang mga kabosin kasi kinakailangan natin sumunod sa batas. Pero masakit sa isang mamamayang Pilipino na ganito na lang mangyari. So lahat na lang gusto nila kahit maliliit, imbis na matulungan ay makuhanan. Tulad po ng driver, napakahirap po na maging driver at mamasada, pero hindi nila nauunawaan. Try yung mamasada kayo, then tingnan nyo ang hirap ng mamasada, then mag-operator kayo, tingnan nyo ang hirap. At kami, yung mga operator ay nagbabayad naman talaga ng kaukulang bayad sa LTFRB. So ngayon mayroon na namang umuusbong na batas, yung LTO, tungkol sa pagta-transfer ng sasakyan. Kahit 19 Purgati na ay hinahalongkat pa. Dapat noon pa ang problema kasi pag nag-iba-iba yung mga namamahala sa LTO, sa kawani ng gobyerno, nag-iiba-iba yung style nila. Kaya yung mga tao naman ang naaapektuhan. Say for example, yung nagpapalakad ng LTO noon ay ganun ang gusto. Then nang mapaltan sila, iba naman ang gusto. Kaya mapaltan, iba na uli ang gusto. Napatakaran. Hindi nila ino-honor yung mga dati. Gusto nila yung pag nakatayo silang iba, ay yun na. At saka tulad nung sticker na wala na. Tapos ano ba yun? Mga sticker ng rehistro. Wala na mga kabosig. Minsan ang lisensya bago mo makuha ang ID, may expired na. Ewan ko. Yun naman ay comment ko lang. Sana naman hindi naman ako nagmamagaling mga kabosing, pero kung hindi man tayo matalino ay hindi man tayo totoong kabubuhan. Pero sana naman hiling ko lang sa ating mga namumuno, wag naman ganun. Kung may nakikitang ahensya ng gobyerno na sablay na, hindi na yung patumpik-tumpik pa na pinag-uusapan pa. Alam nang mali, pinag-uusapan pa rin. Diba? Tingnan na natin mga kabosin kung saan na lang tayo pupulutin mga Pilipino pag ganyan na nangyayari. Hindi ko alam. Kaya siguro parang naging matatag na lang tayo at manalig na lang tayo sa taas na bigyan sila ng ng bastong kaisipan para hindi naman maging mukhang kawawa ang mga taong Pilipino. Hindi lang iisa mga kabosing, lahat pang kalahatan. So ang kalimitang masasagasaan diyan mga kabosing ay yung pong mga mahihirap na Pilipino. Yan sa mga style sa mga ganyang patakaran. Hindi naman masama ang mag-isip ng paraan para maging masto ang batas, pero minsan hindi rin nakakaganda mga kabosing. Ang tao naman, ang Pilipino naman, ang mga taong Pilipino naman ay handa namang sumunod. Pero kung talaga namang sa palagay nila ay parang
naiipit na sila, parang kakaiba na. Kaya ako, hindi man ako mahilig sa mga usaping ganyan mga kabosing, basta ako naghahanap buhay ng araw, then may nag-uusap tungkol sa politika. Wala akong pakialam mga kabosing. Yung tatay ko ng araw mahilig sa politika pero nag-aaway kami, ayaw ko. So kasi diyan sa politika wala kang gawing magaling dyan, kahit gumawa ka na maganda at mali, pare-parehas yan. Kahit huwag na sa politika mga kabosing, barangay, sa mga homeowners association, ang dami rin. Bakit ba usong-uso ang politika dito? Then pag napapalitan, naiiba yung naiiba yung gusto ng isa. Ito ang gusto niyang batas nung nakauna, then pag may pumalit, iibahin. Alam niyo mga kabosing, yung jeep na experience ko diyan, yung jeep po para ng dyaryo, sa dami na nakasulat ng araw. Meron sa bubong, may sa gilid, may sa likod, mga kung saan saan na, para bang kung saan sila kikita, ganon. Halos naging dyaryo na nga din ngayon, wala na yung, hanggang sa ngayon ang gusto nila totally palitan na hindi naman kayang i-afford ng mga maliliit na jeepney operator, at talagang hindi kaya. Then itatayo po yung cooperative o company, nakikita yung company, instead na kaya naman ng individual. Yun ang akin, na hindi ko alam kung makakaganda ba ng makakatulong sa jeepney modernization natin. Then meron na naman bago ngayon sa ahansya rin ng ng gobyerno. Bali hindi ko na rin babanggitin kasi wala pa namang confirmation, nababasa ko lang sa mga social media, ewan kung totoo. At yun ang matindi mga kabosing, mas matindi yun, na talagang hindi ka tanggap-tanggap. Although meron na mga may basihan naman sila, pero napaka-wrong timing mga kabosing. Siguro ngayon nila naiisip, at saka yung mga dating hindi sumunod sa gusto nilang mangyayari ngayon ay hahalongkatin pa nila yung 19 Purgati na dapat pag hindi mo nagawa noon, na hindi naman batas noon, ay dapat sumungsundin ngayon at dapat mong pagmultahan. My goodness mga kabosing, ewan ko lang. Common sense naman, kung ikaw ay makatao at ikaw iniintindi mo ang kapwa mo Pilipino, siguro hindi ganyan ang pag-iisip mo. Hindi mo maiisip ng ganun. Siguro kung makakaisip ka ng panibagong batas, ay dapat may konsiderasyon. Ang problema, yung gagawin nila ngayong batas na hindi naman in-implement nung nakaraan, ay pagbabayaran mo. Dahil yun ang gusto nila ngayon. Ang ibig sabihin, dati hindi ganun ang batas, ngayon ginawa nila ngayon kasi nga nung panahon na hindi pa uso yung batas na yan, ay sakop. Ibig ko sabihin, pag ginawa nila yung batas na yan, dating wala yung batas na yan, ngayon ipapatupad nila dahil hindi mo ginawa yung gusto nila ngayon, yung lahat na nakaraan hahalongkatin nila at pagbabayaran mo mga kabosing. Diba? Kakaiba. Ewan ko kung papasa yan, pero pag pumasa ay talagang wala na pag-asa ang Pilipinas. Ayan, tulad na sabi ko sa inyo, may nangyayari tayong isang high-speed commuter. Then yun pa yun ko nung umuwi ako ng Batangas, nag-vlog ako mga kabosing, pero hindi ko na ituloy. Then pagdating namin ng Batangas, medyo na-enjoy ako sa kasayahan doon sa amin sa Batangas. Nalilimutan kong humawak ng camera kasi pag ako'y naging napauwi sa amin sa Batangas, kakaiba yung naramdaman ko. So ngayon nga, sabi ko sa mga anak ko, pwede naman siguro ako magpahinga na, sila na may malalaki na, so talagang gusto ko na mag-relax. At nakaka-stress din yung mga nangyayari sa atin ng mga kabosing. Talagang nakaka-stress, kakaiba. Pagkatayo ka ng batas ngayon, then pagbabayaran mo yung mga, dahil ito ang gusto mo ngayon,
yung nangyari ng unang panahon, dapat mong bayaran kasi hindi mo sinunod yung gusto nila ngayon. Nakuha nyo ba mga kabossing? Nagawa sila ng batas ngayon, kakaiba sa batas ng una. Then, pag in-implement nila yung batas na ito ngayon, kasi nga, hindi mo nasunod yung nakaraan na wala namang batas noon, magpe-penalty ka. Di ba? Galing, no? Galing. Another corruption ba tawag doon mga kabosing? Mga kabosing, bago tayo ma-stress, tayo ay pupunta uli sa kabila, sa garahe. Bisitahin uli natin ang ating trabaho doon at huwag na natin kaisipin yan. Come what may na lang mga kabosing. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga tao ngayon. Hindi ko alam kung matalino ba o ewan ko, hindi ko maintindihan. Ayan, punta tayo sa mga kabosing sa kabila. Another sama ulit tayo sa hanap buhay ko na as of now ay nagtitiyaga tayo na maghanap buhay para sa pamilya. Pero hindi ko alam, diba? Kung ano na lang ang pagkakitaan nila, then yung kita nila nasasagasaan naman yung yung kahit anong bobo mo mga kabos, yung makaramdam ka na, diba? Yung hindi ka katalinuhan, pero maramdam sinasagasaan ka talaga, personal ka na yun. Hindi lang naman ikaw, talagang halos lahat naman tatamaan. Punta tayo dito. Ang ating iniisip dyan mga kabosing, yung kinabukasan ng ating mga anak, diba? Kung ano kaya ang kahinatan nila. Kasi ang dapat iniisip ng ating gobyerno yung mga susunod. Dami ng damo mga kabosing, ng laglag. May bagyo eh. Ayan. Nangalang mata. Huh! Bas! Dito tayo sa meron akong isang unit dito na Mitsubishi Strada. Sir Roland. Naku, tapos na pala mga kabosing eh. I-vlog ko sana itong pag-undercoat nito kasi ito nung mabili ko ay kalawang na Ito naman ay Mitsubishi Strada pick up. Ayan undercoat nya. Sino nagpintura nito? Si Ikaw. Undercoat to. Sino nagpintura? Ikaw? Ang nagpintura nito mga kabosing ay ang latero. At ang maglalatero ngayon ay ang pintor. Ayan mas maganda pinupull out mga kabosing ang mga gulong para kitang kitang ilalim kasi yun naman ay nakalip kasi yan parang buga nakalip yun. Then ito yan nyo matik siya mga kabosing, matik siya na pick up 2.5 na Mitsubishi Strada GLXB. Ayan, medyo maraming gasgas din kaya kailangan natin ibababa mo pa ito Mar? Hindi na, binalik ko na yung Oo, ito pa na lang yan. humigpit pa uli. Ayan, ang dami na rin gasgas mo kaya kulang na rin ng visor. Parang may visor ako dyan, pati kabilaan ko bulang eh.
Tahiin mo lang, Mario. Didetail pa ba yung gubuhan nun? Parang makinis naman eh. Alay. Yung kisame, parang malinis eh. Punasan mo na lang kaunti. Yan. Yan. Bala ko sanang i-video yung pagpipintur ni Mare. Kaso, hindi ko na inabot. Maganda ito mga kabossing pag nayari. At automatic ang sikat na to. Kaso hindi siya 4x4, 4x2 lang. 2.5 na DSD. Ang ganda yan mga kabossing. Kulay red. Parang si Donna red. Mamaya video natin kung pag ito naman ay binugahan. Bubugahan ba ito lahat kahit maulan? Ha? Malamig. Hindi pwede mga kabossing bugahan pag maulan. Parang ano. Tasan yung ano? Yung ito mga kabossing. Nung mabili ko ay walang engine undercover. Bumili pa ako nito. Basan yung ano? Masaya. Ang bigat. Parang kasimbulang to eh. Wala mo nga man. Tama ba, Mar? Makabigat naman ito. Yan na po, nakaganyan na. May palong siya. May cover sa ano, makina. Ang bigat naman ito. Akala ko ito mga plastic lang mga ganito. Hindi, parang yan talaga. Bigat. Oh. Pero ang alam po mga kabossing, ito ay assemble nila. Ang original niyan ay hindi ganyan, plain. Walang nakasulat na rally art. Huwag mo na pinturahan yun. Wala na nga. Wala na nga. Dito inaabot mo ano? Yung under chassis. Pintura. Wala ang advantage mga kabossing pag may garahe ka. Kahit may ulan, maulan, nakakatrabaho. Ayan ang bagyo. Ano ba signal ngayon? Ay ngayon? Ba't walang pasok lahat? Okay. Parang malinis nga, Mar. Malinis na. Oo nga, no? Baka magkano kaya. Wag na nga. Yung mga upuan na lang. Eto, Mar. Subukan mo kuskusin, may mga mansa. Yung upuan. Ng sunrock. Ito mga kabossing, oh. Eto, nung mabili ko wala ito. Binirte ko lang sa Lazada yung mga kabossing. Lazada lang yan. Ito ang ganda ng mga ganitong ano, sasakyan Mitsubishi. Malamig talaga. May nabibili tayong ano. Lazada lang, katalo na. Yang ano. Ito, ano bang tawag doon? Mayroong ang tawag ko dyan engine undercover ang tawag ko dyan. So maganda itong service pag nangyari. Diba? Saka magandang andar nito mga kabossing. Sikapin mo rin nga yung mga brakes nito kung hindi manipis. Parang hindi naman.
Hindi at inabot eh. Pero bagong pintura lang. Itong lanto. Pula. Ayan. Ito gagawin natin pula. Ito gagawin natin pula. Para lumabas ang kulay nila. Ito kaya tingin ako ng ano mo. Tingin tayo mga kaboso ng panlagay dito. Rain Biso. Sa kabila ay sa unahan. Sa hulihan naman sa kanan. Then ito. Tulo ito lang. Galing to dito. Oh. Ayun oh. Tandaan mo yung ano. Ito na tulo. Bulkasi. Walang bumiyahe mga kabosing. Maulan eh. Parang may lugar na ano, malakas ang hangin. Ha? Uwi muna tayo mga bossing. Nakapag undercoat na pala. Dapat sana kanina. Kaya lang hindi ako nakapunta. Tapos na pala yung undercoat. At ito pala mga kabosing. Itong aming gilid na to ay pinabombahan ko ng ano, herbicide ba ang tawag yun, gamot sa damo para mamatay. Kanal ay hindi ano, hindi maging masukal. Ayan mga kabosing oh, malakas yung hangin. Siguro sa Batangas ay malakas ang bagyo. Oh, malimutan nga pala. Tingnan natin yung hinilabasan ko na nakaraan. Ayan oh, mga kabosing. At least bago nagbagyo, ay natabasan natin yan oh. Oh, malinis. Ito yung kabila. Oh, oh, malakas na ang bagyo. Oh, oh, lakas. Ayan o, malinis yung kabila. Daming bunga ng papaya. Daming bunga ng papaya mga kabossing. Kakain mo tayo mga kabossing. Yan mga kabossing, dito na ulit tayo sa ano, sa shop ko. At tingnan natin ang mga ginagawa dito. Binabahay yung ano, nakikita ko na ang tawag dito, pinaka cladding. Ito magandang malaking bago yung mga kabossing tong cladding dito para magka-forma din, safety din, para pag umikot yung gulong hindi mapilantikan yung ano, yung body, kasi yung mga ganyang pick up ay malalaki ang gulong. At ito mga kabossing ay fiberglass, wala naman tayong fiber, kaya gigirawin natin. Ano ito Mark? Ito? Gigiraw na lang muna natin. Si Rola naman prepare yung ano, bubugahan mo yan? Primer lang.
tayo sa ano, sa Aguinaldo Highway. Maghahanap tayo ng ano, ng second hand na gulong sa pickup. Medyo manipis na yung isa eh, kaya palitan natin. Meron tayong na bibilihan dito na medyo maayos pa na gulong sa mga tindahan ng gulong, kaya tingin tayo kung makakabili tayo. Hindi niya palitang bagyo. So sa ngayon naman ay hindi naman maulan, wala ring hangin, at sa awa ng Diyos ay baka naman hindi ganun kalakas yung sasabi ng bagyo, kaya medyo maluwag ngayon ang kalsada, walang traffic. Nakakon yata yun eh. Nakakon yata yung susi eh. Yan, nahawakan. Hindi nahawakan yun eh. Hindi yan. Dito man yung makakakas na. Mga Mario na sa likod. Laki. Pinalitan natin ang gulong, medyo manipis na yung isa eh. Yan mga boss, dito na kami sa bahay. Kararating lang at bumili ako ng gulong. Pinalitan ko yung isang piraso sa pickup dahil ano, medyo manipis na. Kaya bumili din ako ng isang maayos pa yan, makapal pa yung mga kabosin. Isang piraso lang para hindi naman ano. Okay pa naman yung nakakabit, kaya lang ano, medyo manipis na, kaya pinarehas ko na lang. Ano yan? Aba! Ay! Ay! Ayan mga kabosing, medyo mahaba na rin yung video ko. Bali puputulin na natin at about doon sa mga nabanggit ko kanina tungkol doon sa mga yun naman inapanood ko lang sa ano, sa cellphone, sa social media. Sana hindi totoo yun, at kung totoo man, sana na mapag-aralan din maigi ng ating gobyerno. Ako naman eh nag-aano lang dahil may marunong sumunod sa batas, kaya lang nagko-comment lang bilang isang mamamayang Pilipino. Ay karapatan ko rin naman sigurong mag-comment doon dahil talagang medyo makaka-apekto yun sa aking mga sa mga mamayang Pilipino, mga kabosing. Sana maunawaan din, at ako naman hindi naman against sa mga magandang batas, kaya lang pag naman medyo nakaka-apekto sa mga, let's say, mga kababayan ko, parang nakakalungkot naman, mga kabosing. Sana mapag-aralan at sana hindi totoo yun yung napapanood ko yun about sa LTO. Then yung namang sa ano, sa LTFRB, sana may pag-asa pa ang ano, ang ating traditional jeepney na dito yari sa atin. Although nag-comply ako sa LIPA at nagkaroon na nga ng reply yung comply ko na pwede ko nang consolidate ang aking mga jeep, kaso kailangan ko talaga na sumunod dahil yung mga jeep ko ay bumibiyahe pa rin, at ang mga drive ko kasi kailangan talaga nila sa kanilang pamilya na para sila bumiyahe, at yun lang ang alam nilang hanap buhay, mga kabusing. So sana maunawaan din ng ating gobyerno, mabigyan pa rin ng pagkakataon ang ating mga kinagis ng pampasaherong sasakyan. Ayan mga kabosing, tulad ng sabi ko, mga comment ko lang naman yan, wala na rin naman ako magagawa kung itutuloy yan ng ating gobyerno. So yung akin naman ay saloobin ko lang, at siguro naman hindi ba masama kung ako ay maglabas ng aking opinion, mga kabosing. Tulad ng sabi ko, yun namang nababalitaan kong yun ay wala pa namang final at nababasa ko lang, at sa akin
sana ay hindi totoo at wag nang matuloy kung sakaling man. Ay mga kabosing, hanggang dito na lang ang aking video at salamat sa pagsama nyo hanggang huli. Magandang hapon na at ngayon po ay bagyo, sana po tayo mag-iingat kung saan man kayo naroon ngayong mga oras na ito, kung sa ibang bansa man. Shout out kay Ma'am Mumpa, sana okay kayo dyan sa ibang bansa, sa Hong Kong, at sa lahat ng mga manonood ko, mga viewers ko at silent viewers. Salamat mga kabosing, hanggang dito na lang ang aking video. Until next video na lang mga kabosing, bye, ingat kayo lagi.